Maulan na umaga mga kalalabs. Welcome back to another vlog. Today is Tuesday, May 28. O diba? Ilang days na lang, katapusan na ng May. May ang bilis ng araw. Kamusta naman ang ating mga halaman? Okay naman ang aking money tree. Nakakatuwa tong mga halaman ko kasi ano tong mga to eh. Nung nagkaroon ako ng halaman dito sa bahay nung COVID, diba? So, until now, meron pa rin. Hindi pa rin sila, sumusuko. Diba? Gusto nila dito sa bahay. I think, kasi nasa, sila, malapit sila sa bintana. So, kahit hindi sila nasa labas, nasa sila, diba? Malapit sila sa bintana. Tatanggalan ko lang to ng, ng dried na dahon-dahon. Check ko yung mga, nila lupa. Kasi sometimes, katulad nito, hindi ko naman dinidiligan, pero basang-basa naman yung lupa niya. Hindi ko alam kung bakit. Diba? Yung mga babies ko. Ang mga babies natin, mga halaman, tsaka yung aking pusa. Ito kaya, dry dan. Dry na rin. Diligan ko lang saglit ng mga to. Tulog. Hihihi. Tulog yan? Tulog yan ng baby na yan? Ha? Tulog yan? Oh, dito ako kanina, kaya andi dito din. Buju. Oh, buju. Sarap-sarap mo yakapin talaga, Ubi. Sarap-sarap mo yakapin. Mama. Mama. Anong gagawin natin today? Maulan eh. Hinihintay ko lang si Nicole na pumasok sa school. And then si Papa din meron siyang appointment sa dentist niya. Sasama sana ako, kaso sabi niya, maboboard ka lang doon kasi matagal yun, sabi niya. So, hindi na ako sasama. Hintay na lang ako ng oras. Bibili lang din ako ng ng ingredients para sa nilagang baka mamaya kasi masarap magsabaw ngayon dahil sa ulan. Maulan na umaga. Ay, ayun si Nicole. Ay, kumibigis mo. Oh, muntik mo na yung aking camera. Nakaalis na yung mag-ama ko, mga kalalabs. And, ipakita ko lang sa inyo yung container na nabili natin nung nakaraan. Oh. Diba, pagkain ni Ube. Tapos, ito yung nilalagay ko dito sa kanyang toilet. No, diba? Nalinis ko na rin yan. Lagi kong nililinis to. Hindi siya pwedeng matambakan ng dumi. Kasi hindi naman maganda yun. Bukod sa babaho yung bahay mo, yung pusa mo, marumi, diba? So, kailangan linisin parati yan. Kung malinis tayo sa katawan natin, dapat malinis din yung ating mga alaga, diba? So, ayan. And, ito pala yung room ni Nicolette. So, kung matatandaan nyo, diba may shelf si Nicole dyan? Kasi matagal ko tong hindi binlog tong room niya, diba? Ngayon meron na siyang makeup table, o diba? Na-request niya kay Papa Dave. Sabi niya, Papa Dave, I want a makeup table, yung may mirror. Ayan. Nabili namin yan saan ba ito nabili? Sa IKEA, of course. Yung dito, yung mga shelf niya dito, nabenta rin namin siya. Buti nga may bumili nun eh. Nabenta namin siya, so hindi siya nasayang. So, before kami nagpapalit ng mga items dito sa bahay o mga furniture, minimake sure muna namin na nabibenta muna siya bago namin siya palitan. Kasi, alam mo yon, sayang. Pwede pa naman gamitin, diba? So, ayun. And, ito yung ating aayusin today. Ito yung LBC box ko. Ay, narinig niyo yun. Yung laruan nito. Oop! So, ito yung LBC box ko. May laman to, mga kalalabs. So, kaya dito ko siya nilagay. Kasi ayaw ko siyang matambak doon. Kasi ayaw ko talaga ng masikip na area. Gusto ko talagang organize siya. And ngayon, ilalabas ko siya. Bibili ako ng packing tape na silver. Yung Kasi lang meron ako regular. So, para mas matibay siya. So, ngayon, dahil i-ship ko na to next week. So, puno na siya. Ngayon, ang gagawin ko is ilalabas ko na, ilalagay ko siya doon. Tapos, bibili na lang ako ng mga additional na ilalagay ko pa. Bibili tayo ng mga items sa Costco. So, pinagpipray ko nga na tumigil yung ulan eh. Para makapunta ako ng Costco. Parang tumigil naman siya. Ambon pa pala. So, ayan. Ganda ng ng mga puno. Sobrang green.
So, ayan. So, ilalabas ko yan. Pupunta lang ako ng grocery. Bibili ako ng ano ko, pang nilaga ko. Tapos, dadan ako sa may Staples. Bibili ako ng packing tape. Para maano ko na yan. Maayos ko na siya. At tignan nyo tong mga ano na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Nicole dito sa mga damit na to. Kung isusot niya pa ba o hindi na. Hindi ko lang alam. But, yeah. Yan yung ating trabaho for today. Itong ano na to, itong aso-aso na to, nung dumating si Nicole, meron na to dito. So, ayaw niyang i-let go. Kasi yan yung memory niya na, yan yung ano pinakaunang parang sumalubong sa kanya nung dumating siya dito nung 7 years old siya, dito sa Canada. Hanggang ngayon, meron pa rin. O, diba? Hindi niya nile-let go. Ito yata regalo sa kanya. Ayan, tabi-tabi niya pag natutulog. Ito naman, di ko alam kung anong gagawin dito. Kasi, ang gandang pantakot kay Ubi to. Pinaglaruan, no? Okay. So, ayan, nakapagwalis na rin ako. Itong mga ito, ilalagay ko siya sa bathroom kasi gagamitin ko mamaya pag maliligo ako. Hindi pa ako naligo. Mamaya na lang after akong ayos-ayos dito. Ayan yung garbage ko. Kasi magaan ako. Tatapon din ako ng basura. Alam na, Diaz. Ayan. Dito na ako sa Staples. So, meron silang ganitong kulay. Pero hindi naman parang ang liit naman nito. Itong black, mas makapal siya. Parang black din yata yung nagamit ko before. Itong silver naman, manipis din. Anyway, baka itong bilhin natin. Mas makapal siya. Dalawa na lang yung binili ko, tapos bumili din ako ng pen. Ay, nakalimutan ko, pentel pen din pala. So, kunin ko yung pentel pen. Pakita ko lang itong mga bag dito. May mga bag silang benta, oh. Pakita ko sa inyo. O, diba? Kasing price lang ng Lululemon. Ito o mga travel bag. May tote bag nga sila dito eh. Ayan, tapos ito. Tote bag. Wow, ang mahal. Pricey din. $99.99. Mahal din pala yun, no? Anyway, kuha ko ng pentel pen and magbayad na ako. Korean grocery store na ako, mga kalalabs. Bili tayo ng cabbage. Cabbage lang yung bibilihin ko dito kasi pangalan nito, wala yung ibang ingredients na kailangan ko. So, sa IGA tayo. Ganda ng bok choy. Kuha nga din ako. Sometimes masarap lang laga-laga tapos sausaw mo sa Nandito ako sa HomeSense bago ako punta ng IGA. Titingin ako ng ilalagay ko pa sa box. Yun yung itong mga baso-baso na to. So, hindi siya babasagin. Plastic siya, pero maganda yung quality niya. Meron akong nabili dito na plastic din. And hanggang ngayon meron pa rin. Nakailang hugas na yun sa dishwasher ko. Hindi siya na pangalan nito, nayuyupi or natutunaw ba yung tawag. Ganda ng quality niya. Gusto ko bumili kasi ito na lang yung ipapadala ko sa Pinas na mga baso-baso. Kasi sa tuwing umuwi ako doon, yung mga baso namin, ganito kaliliit. Babasagin nga, pero ganito kaliliit. Nakakabitin pag umiinom. Ayan plastic din to Meron akong bet dito. Ayan, ang kapal-kapal nito. O diba, maganda to kasi hindi siya mababasag. Depende na lang siguro kung ibagsak mo siya ng bongga sa sa semento. And 4 na piraso, nasa $14.99 lang siya. Ay, ang bongga. Ang sarap mamili. Balik ako dito sa mga susunod na araw. Kasi ito na lang talaga ipapadala ko sa Pinas. Ayan itong baso na to. Lalo na itong baso na to. Kanina ko pa siya titignan. $12.99 lang siya. Diba?
Ayan. Ito, hindi siya pwedeng dalhin sa Pinas kasi mga babasagin to. Ay, dalhin. Ipadala. Kasi pagdating niyan, basag-basag na siya. So, yun yung ano, magandang ano, ilagay sa box. Ang cute nito, oh. Mga ano, sangkalan ba ang tawag? Ay, may ganda to, oh. Meron siyang design. Hala, ang ganda. Yan, tingin-tingin lang ako dito. Ito naman, mga babasagin talaga sila. Ayan, ang ganda. Ang ganda nito, oh. Ay, babasagin din. Ganda nito sa ano, sa entrance ng bahay. Tapos lagyan mo siya ng mga, tawag dito yung mga bato-bato ba? Ganda. Okay. Alis na ako. Dumaan lang saglit ako para tumingin ng ano, pwede ko pang ilagay sa box. Ang daming pwedeng bilhin dito. Gaganda. Bahay na ako, mga kalalabs. Nilabas ko lang saglit yung mga pinamili ko para madali ko na lang ipakita sa inyo. So, bumili ako ng bok choy sa Korean grocery store, cabbage. Sa IGA, bumili ako ng dalawang klaseng potato. So, ito yung para sa nilaga ko. Ito yung para sa mashed potatoes. And then, ginger, of course, lemon, jalapeno na isa lang, asparagus, green beans, at saka itong beef. Kasi magninilaga ako. And magmamash potato ako. Kasi yun yung kakainin ni Papa Dave mamayang dinner. Kasi ayaw niya ng matigas na meat for now. So, gagawin ko siya ng salmon, mashed potato, and then asparagus. And then sa amin ni Nicole is itong nilagang baka. And ito pala yung nabili ko sa Staples. Ayan. Duct tape, dalawa. Tapos dalawang ballpen. Kasi yung mga ballpen namin dito is wala ng tinta. And then bumili din ako ng pentel pen. So wala sila nung tagi-isa. Kaya ito na lang binili ko. So 4 na piraso, $7. So ayan. Alam niyo, natutuwa ako na dumaan ako dun sa HomeSense. Kasi nagkakaroon ako ng idea ng kung ano yung pwede ko pang i-add sa LBC box ko. So, natatandaan nyo to. Ito yung, ano, matagal ko na tong baso. So, nabili ko to sa HomeSense din. Maganda yung quality niya. Even though meron na siyang gas dyan. Pero okay lang. At least, matibay talaga siya. So, makapal. So, iba kasi yung, meron tayong mga ganito sa Pinas yata. Pero maninipis. Tsaka madaling, madaling masira. Pero ito, sobrang gandang quality. So, gusto ko bumili at ganito yung mga ipapadala ko sa Pinas dahil nga yung mga baso doon tsaka yung mga plato is ang liliit. Yung baso nila, yung ganitong kaliit lang na baso, nabibitin ako pag iinom ako ng tubig. Ganyan lang, kaliit. So, sabi ko kay Idinil, papadala ako sa'yo ng mga ganitong baso kasi much better siya. And kahit na nabagsak mo siya, hindi naman siya yung mababasag kaagad. Depende kung gaano kataas yung pagbabagsakan ng baso. Pero I love the quality ng ganitong klaseng mga baso-baso, tsaka yung mga plato, tsaka bowl. Yun yung ipapadala ko. Hindi naman ako pwede magpadala ng babasagin. Dinabasag na pagdating dun sa diba? Sa Pinas. So, yeah, sa mga susunod na vlog, magsha-shopping tayo ng mga pangbalikbayan box ko. Hindi ko alam kung dito ba ako bibili sa HomeSense malapit dito sa bahay or pupunta ako sa may Cambi kasi mas malaki doon. Mas marami kang mapagpipilian kasi dito limited lang siya. So I think pupunta ako sa Cambi pag hindi na umuulan kasi umuulan pa. Hindi ko alam kung kailan Tag-ulan din po dito sa amin. Tag-ulan na sa Pinas, 'di ba? Hindi pa naman siya official na tag-ulan pero mayroon ng bagyo, 'di ba? Nag-start na siya. So sa mga natamaan po ng bagyo, ayan, ang daming nakita ko sa balita, ang daming nasalanta. So ayun, ingat-ingat po kayo parati. So alam niyo naman na bagyo season na sa sa Pinas. Dito naman pa summer na hindi mo alam kung magsa-summer ba or hanggang na lang siya, spring. Nag-stop siya sa spring, 'di ba? So, yeah. Okay, prepare tayo ng paglalagaan ko ng aking... Ay, ang ganda nito. Bet na bet ko talaga to, mga kalalabs. Ang ganda ng quality niya. And yung kulay kasi, ang ganda, 'di ba? Meron siyang pa-gold dyan. Mahilig ako sa mga gold-gold. O, 'di ba? Love it. Ang ganda-ganda. I love it. I love it ng malupit. And lagyan ko lang ng water to. Pag-aanuhan natin ng
ng baka. Gusto ko na siyang ilaga kaagad para lumambot na siya mamaya. Maaga pa naman, alas 11 pa lang. Pero syempre, pag gusto kong kumain ng lunch, baka ito na rin yung kakainin ko. Ilaga ko yan. Here. Ay, siya nga pala, yung ano ni Papa, di ba kanina nabanggit ko sa inyo na meron siyang dental appointment. So, nagpunta siya doon, chinek yung ngipin niya. So, yung nag-check kasi na doctor or dentist sa ngipin ni Papa Dib is pinsan niya. So, sinabi ng pinsan niya, wala ka namang cavity, wala ka namang sira sa ngipin. Sensitive lang talaga yung ngipin mo. So, sabi nung pinsan ni Mr. na dentist is na lang, bumili ka ng toothpaste na para sa sensitive sa ngipin at saka mouthwash. So, sabi ko din kay Papa Dib na mamaya pag uwi mo, magmumug ka ng tubig na may asin kasi nakakatulong din naman talaga yun, 'di ba? So, kaya ang gagawin kong pagkain sa kanya is malambot kasi sensitive yung ngipin niya. Ang hirap kaya magkaroon ng sensitive kasi ako nagkaroon din ako ng sensitive sa ngipin. So, nawala naman na siya pero sometimes pag meron talagang magti-trigger, especially pag malamig, 'di ba? So sa mainit naman is hindi naman siya sumasakit, pero kay Papa Dib yung mainit na mainit na pagkain or coffee, sumasakit daw yung ngipin niya. So naawa ako kahapon kasi sabi niya ang sakit. Sabi ko pa-check mo na. So ayun. May nagbibip-bip na na truck, merong nagpi-pick up ng basura. Maririnig mo 'yan sa vlog ko. Naririnig niyo? Yes. Okay, put away ko lang itong mga napamili ko. Maglabas pala ako ng sabon. Ito, yung ipapakain natin kay Papa Dib mamaya. Pero lulutuin ko yan, no? So, yes! Ay, meron pala akong sasabihin sa inyo, mga kalabs. Nakalimutan ko, no? Uwi ulit kami sa Pinas. Yay! Excited ako kasi this time magtatagal kami ni Nicole. Kaming dalawa ni Nicole. So, summer break niya kasi, kaya, ayun. Inisip kasi namin ni Papa, di ba, nung dapat gawin sa summer break ni Nicolette. Eh, wala naman siyang masyadong kalaro dito. Wala naman siyang gustong activity na gagawin. And, naisip namin kung magta-travel ba kami, pero sabi ko, sa Pinas na lang, kasi meron din naman akong ganap sa Pinas. So, gusto kong mag-stay sa Pinas ng matagal. And magsa-summer school si Nicole din, pero sa online. So, para maayos yung kanyang next school, kasi grade 10 na siya. So, kailangan nang mag-focus. Hindi na pwedeng laro-laro, no? Sabi ko sa kanya, you need to make sure na mag-focus ka na next year kasi iba na yung ganap sa next school year niya. So, yeah, yay! Excited ako! May vlog na naman tayo pauwi sa Pinas. Kaya ako magpapadala ng balikbayan box. Kasi gusto ko, pag dating namin, andun na rin yung box. Or mauna kaming makauwi, and then susunod yung box. Parang ganun. So, 2 months lang naman yung box eh. So, hoping na bago kami dumating na siya. Kasi doon ko na ilalagay yung mga gamit namin ni Nicole. Yung mga damit, yung mga, namin, yung chocolate, yung konting pasalubong, sabon, mga ganyan, shampoo, mga ganyan. Doon ko na ilalagay. Para hindi na ako magbitbit ng, mabigat na luggage. So, 2 small luggage na lang yung dadalhin namin ni Nicole, 'di ba? So, yung box is, andun na lahat yung mga iba pa naming, kailangan. So, ship na siya para, hello, dito na yung, nauna pa, parang mauuna pa yata yung, yung LBC box ko kaysa sa amin ni Nicole. So, yun yung talaga yung plan. Yung mapauna or sakto na dumating din kami para kami na mag-open at andun na yung mga gamit namin, di ba? And, yun nga, di ba, merong nag-viral na video na napapanood ko na sinasabi na mga OFW, mga nakatira sa
ibang bansa, bawal na daw kami magdala ng pasalubong kasi mahaharang kami sa sa Pilipinas immigration. Hindi naman kayo magkakaroon ng problema, basta i-declare nyo lang. Kasi pwede pa naman kayo magdala ng pasalubong sa Pinas. I-declare nyo lang. Yun yung sinasabi nila. Kasi kahit saan naman merong declaration kung may dala ka. Example kami, pag bumabalik kami dito, kung may dala kaming mga items na, kunyari, prutas, mga ganyan, mga dried fish, mga ganyan, yung mga kailangan mo lang siyang i-declare. Yun yung dito ha. Pero sa Pinas kasi, kailangan daw pag meron kang $10,000, parang ganun yata. Tapos yung mga pasalubong na nakabox pa na hindi pa nagagamit, kailangan may resibo kayo at i-declare nyo. Yun yung sabi nila. Basta more than 100,000 pesos yata. Correct me if I'm wrong ha. Hindi ko na kasi kasi uwi ng Pinas, di naman ako nagdi-declare. Wala talaga ako dinideclare. Kasi yung mga dala ko lang naman talaga is yung mga chocolates, mga damit namin ni Nicole, at isa pa, hindi ako masyado nagdadala ng mga anik-anik pa balik ng Pinas, kaya siguro. Pero this time kasi sabi nila, you need to declare kung meron kayong mga mga gamit na hindi pa nagamit, especially mga jewelries, cellphone, laptop na nakabox, kailangan meron kayong resibo. So, yun yung sabi nila. So, ang gagawin ko, para hindi na ako mamblema, ipapadala ko na yung LBC box ko sa Pinas. Diba? Ganon din lang yun. Diba mga kalalas? At marami pa ako maipapadala kasi yung bibit-bitin ko. Diba? So, yeah. Ayun lang. Na-share ko lang sa inyo. So, abangan nyo po ulit yung ating mga Pinas vlog. And magtatagal kami dyan. Kaya marami tayong magagawang Pinas vlog. So, ayan. Excited ako. So, yeah. Okay. Prepare ko lang tong aking ilalagang beef. And ilabas ko yung aking balikbayan box para maayos ko siya, ma-organize ko. So, kung hindi ko siya ma-organize today, siguro the next day kung isasara ko na siya para isahan ba na salpak. Tapos pick up na nila kuya, yung magpi-pick up ng balikbayan box. Nawawala yung pusa ko. Hindi ko alam kung nasaan. Dito na naman siguro yon. Ube! Ay, siya nga pala, piniprepare ko din itong mga gamit ni Papa, di mga tuxedo niya. Ito yung gagamitin niya sa kanyang pag-alis. Of course, lalagay niya muna sa luggage. May event kasi siyang pupuntahan. So, ayan, piniprepare ko lang yung tuxedo niya. Mag-i-impake na rin yun, ilang araw na lang. Diba? So, yes. Ube! Ube! Hi, cho. Oh, you're sleeping there, ha? Nilagay ko talaga to. Sa kanya talaga to. Kasi dito siya nag-stay. Oh, cute-cute mo naman na. Cute-cute naman ng lalab ko na yan. Pag gutom to lalabas. Diba, Ube? Pag gutom ka. What's up? What's up? Huh? What's up? Huh? Lumabas ka na sa lungga mo, no? Kasi gutom ka na na. Gutom ka na na. Gutom na. Pinakain ko siya nung niya, food niya. Ano na? Oh. Hay, naku, Ube. Hay, naku, nagkalat ka na naman ng, ng dumi mo doon sa sige. Ay, naku, Ube. And by the way, nailabas ko na yung aking, balikbayan box. So, inorganize ko lang yung laman nito. So, uulitin ko na naman siya pag ilalagay ko yung ibang items na need kong ilagay. Parang lumiit yung box, no? Like, every year, lumiliit yung LBC box. Dati malaki to, eh. Tapos, yung second box ko, malaki pa ng konti. Tapos, ngayon, parang lumiit na siya, no? Parang lumiliit ka. O kaya lumiliit siya, pero nagwa-wide. Di ko lang alam. So, ito yung mga ipapadala natin, mga toys. Sayang kasi siya. Pwede itong i-display sa bahay. 'Di ba? So, ayan, marami itong mga damit sa loob. Ang kulang na lang dito is yung mga gamit sa kusina. Tapos, meron pa, mga baso-baso, plato-plato, ganon. Tapos, mga grocery. Yun lang naman. Tsaka chocolates. Ayan.
Sara natin yan. At, luto na rin yung aking... Sabi ni Nicole kanina, gusto ko ng maasim, mama. So, supposed to be nilagang baka ito. Pero ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng konting asim. So, naging sinigang na baka. Pinagbigyan ko siya kasi ang gusto ko sana nilagang baka. Pero sabi niya, mama, gawa ka na lang ng sinigang. So, ginawa kong sinigang na baka. Ayan, luto na siya. So, maya-maya, kakain na rin ako kasi wala pa naman din akong ano. Parang yung binreakfast ko lang yata is yung kamote. Yun lang. So, maya-maya, hindi pa naman ako gutom. Nag-snack kasi ako ng watermelon. So, ayan. Tsaka may konti pa akong kape dyan. Uubusin ko siya kasi sayang. And linisan ko lang tong area na to. And then mamaya, luto ulit ako ng pang-dinner ni Papa Dib yung salmon. So, ayan. Tapusin ko lang to saglit. And nag-message siya. So, 1:18 PM na. Nag-message si Papa Dib. Kaya, i-reply ko lang siya. So, ayan. Kain po tayo. Kain tayo, mga kalalabs. Biglang nanginig yung tuhod ko. Sabi ko, kailangan ko na ng food. So, ayan. Kain po tayo. Mag-aalas 3 na rin kasi. So, ang kinain ko lang kanina is yung kamote. So, ayan, sakto. Luto na yung aking nilagang baka na naging sinigang. So, ayan. Kain po. Kain tayo. What's up, love? You know what I've learned? You read the ingredients of these things. The no-name brand and the regular are exactly the same thing. That's the first thing. Okay. The second thing is sometimes they will tell you 3D Right Brilliance. The other one will tell you Repair. My dentist said get the one with the most fluoride in it. Okay. This one has more fluoride than the Repair one. Oh, really? So you might as well get this one. And then Yeah, there's others that's a good brand actually. well, it says whitening too. Yeah. And then the other one said it was like for bacteria, like extra killing bacteria, blah blah blah, and it said medicinal ingredient, hydrogen peroxide. I'm like, okay, and that's like their special one where you pay for more for, cleaning bacteria in your teeth. However, this one's whitening. It's also got hydrogen peroxide, the same amount. It's the exact same recipe. Oh wow! They just it's just different name. There's different names for different people who want different things. Is this the same? That's travel size. Yeah, I know, but it has the same, the one that you're looking for, the ingredients. Let's have a look. You didn't even. Okay. How's the ingredients with that one? The ingredients here are. Oh, there we go. There is no fluoride in this one. Oh no! But it's a nice travel size. So this one's just for freshening your mouth, and it's mostly alcohol. Yeah, but this is the one you need, right? This one has fluoride Yeah. and hydrogen peroxide. And this one's like a selling point for whitening teeth. But the other one's a selling point for fixing Bacteria. enamel, and it's the same. Okay. It's the same ingredients. Ano ba tong mga tong toothpaste na toothpaste? Mouthwash na to. Yung binibili kasi namin is yung ganito sa Costco. So, sabi niya, ako na lang bibili. Sabi niya, siya yung bumili niyan. So, nakapagluto na ako ng kakainin niya. So, ito yung mashed potatoes. And this is the asparagus. And this is the fish. So, plating ko lang siya and pakainin ko na. Si Nicole, kumain na po. Dumating siya dito. Nag-open ka agad ng ng kaldero. At kumain na rin siya. So, may leftover ako na konting yung nilaga ko kanina. Kaso nga lang, gulay-gulay na lang. Yung rice, Gutom na gutom si Nicole nung umuwi siya. So, maaga kaming kumakain dito. Pero pag nagutom kami, nag-i-snack na lang kami. Kung ano yung mga pagkain dito sa sa bahay. Tingnan nyo yung laman ng ref ko. O, diba? So, ito yung nilaga ko. Tapos, meron pa pala akong konting leche flan dito. Ayan, Tapos, ito yung fritata na ginawa ko ng yesterday, pang breakfast. And ito na lang yung laman ng ref ko pala. Gulay-gulay. Ito, lettuce. Ayan, orange. Ayan. O, diba? Linisin ko pala yung may tubig sa loob. Bakit kayo nagtutubig na naman? Okay, let me prepare your dinner, okay? What? Did you make that Filipino African soup?
What Filipino African soup? Nilagang baka baka. Come on. Kasaway ka. Anong nilagang African soup? Loko-loko. Plating is done, mga kalalabs. Ito na po yung ating salmon with asparagus, bacon, and with, konting gravy na may, mushroom. O, diba? May pa-plating pang ganap si Mami Faye. O, kain na kayo dito sa aking restaurant. Hey, it's Faye. Yummy Restaurant. O, diba? Kain po. Time check, mga kalalabs. It's already 6:44 p.m. So, ayan. Mag-end na rin ako ng vlog, mga kalalabs. Yun na po yung vlog natin. Sana po ay na-enjoy nyo. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload ako ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!